Tayo po tayong lahat. Matthew chapter 26. Totoo ba to? Ayan, okay. Matthew 26. Basahin po natin verses 6 to 16. Matthew chapter 26 verse 6 hanggang 16 po. Ay, basahin po natin responsively. Matthew chapter 26 verse 6 to 16. Verse 6. Now when Jesus was in Bethany in the house of Simon the leper, and he said, as he sat at meat. But when his disciples saw it, they had indignation, saying, "To what purpose is this waste?" When Jesus understood it, he said unto them, "Why trouble ye the woman? For she hath wrought a good work upon me. For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial." Then one of the 12, called Judas Iscariot, went unto the chief priests. Verse 16, and from that time, he sought opportunity to betray him. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa kalayaan na pinagkaloob po sa amin ngayong pong gabi. Kami nga po ay makapag-aral po ng salita. Maraming salamat po for the salvation na pinagkaloob po sa amin at na-enjoy po namin ang one of the greatest privilege ng bilang po inyong mga anak ang makapag-aral po ng salita. Kaya dalayan ko po, maging blessing nga po ang aming pag-aaral ngayon pong gabing ito. Kayo pong kumilos sa puso po ng bawat isa at kayo po bigay po sa akin ng wisdom. On my own, I have prepared, pero alam ko po, Panginoon, there is nothing better than your power kayo pong gabing pong ito. Kaya dalayan ko po, kayo pong kumilos, kayo pong mag-bless at dalayan ko po, ito po ay maging encouragement at ang inyo pong pangalan na siya maitaas sa amin. Kung ito po sa aming puso na sasagabal po sa aming pakikinig niyo siya, tanggalin niyo nga po stones and thorns na makita niyo po ito at malaya maging good ground po ang aming puso para po sa inyong salita. Ito po aming samot dalangin sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen. Makapo na po tayo. Okay po, magkakaroon po tayo ng character study po ngayon. At usually yung pinag-aaralan natin pag character study, yung mga Bible characters na gusto nating ipangalan doon sa magiging anak natin, no? Like David, like Jonathan, like Mark, Daniel. Walang Joaquin doon sa Bible. Pero ngayon, pag-aralan natin isang karakter na ayaw nating ipangalan sa anak natin, Judas. Pag-aaralan natin si Judas. At alam niyo po ba, ang pangalan Judas ay napakaganda. Now, from the name of Judah, which means praise the Lord. Kaya pag narinig Judah or Jude, praise the Lord. Pero ngayon, pag narinig nyo, Judas ka, praise the Lord pa ba? Hindi na, di ba? Kaya nga po, if you're going to have a baby, syempre hindi mo papangalanan na Judas, no? Tapos dinuksungan mo pa, may pangalawa siyang pangalan. Parang John Michael siya, Judas Iscariot pa. Okay, kaya makita natin, ang ating title po for today's preaching ay The Traits of a Traitor. Traits of a Traitor. Alam niyo po, si Judas, I believe, hindi po yan pinili ng Diyos even from eternity past na I will make a Judas. No, na siya yung magiging traitor. No, but tingnan niyo po sa verse 21, kung babasahin pa natin tuluyan, sabi po ng Panginoong Hesus, "And as they eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me." One of you shall betray me. Ibig sabihin po, alam ng Diyos that there is a Judas who will betray Him. Pero hindi po yan
kumbaga, elected ng Diyos para siya ay maging traitor. No, pwede pong iba ang gamitin, pwedeng ibang apostle, pero he knows that this Judas Iscariot will betray him. And dahil po siya naging ganoon because of his choice. No? It is his choice na mag-betray sa Panginoon. And sa kalalagayan natin ngayon, kung ano tayo ngayon, it's the fruit of our choices. No, we cannot blame anyone or even God kung sino tayo ngayon. Kung ano tayo ngayon, and that is the fruit of our choices. Pero ngayon, Judas is now long dead. At ang naranasan niyang kamatayan is not hindi magandang kamatayan. No, hindi siya glorious di tulad ng nararanasan natin ngayon na pag may isang kapatid na namamatay ay halong lungkot pero may halong celebration. Pero ito, ang kamatayan ni Judas was a gruesome death, a dishonorable, inglorious, disgraceful end. Pero ngayon, wala na pong Judas. No, hindi na pwedeng sabihin, minsan na lang sinasabi natin, Judas ka. No, God knows who does not pay. Pero wala na pong Judas ngayon. But there is still some Christians some Christians na nagiging traitor. Kaya pag-aaralan natin ngayon, the traits of a traitor, hindi para gayahin natin. So we will be wary of ourselves. Kasi tingnan nyo po ang ginawa ng mga apostles. Nung sinabi ng Panginoon, one of you shall betray me, verse 22. And they were exceeding sorrowful and began every one of them to say unto him, Lord, is it I? Kaya ngayong gabi, tanungin natin, masabing sa'yo, ako naglilingkod sa Panginoon, ako ay faithful, ako ay full-time worker, ako ay laging nagta-tithes, no, nag-soul winning. Pero tanungin natin ang sarili natin, pag sinabi ng Panginoon, one of you, Lord, is it I? Ngayon pong gabi. Kaya po, isa-isayin natin, we have to be very careful, baka tayo ngayon. Dahil nung sinabi ng Panginoon, Master, sabi ni Judas, verse 25, Master, is it I? Anong sabi ng Panginoon? Thou hast said. Thou hast said. Kaya kung sino lang makakapagsabi kung tayo ba ay nagiging traidor sa gawain ng Diyos, ay tayo mismo. Thou hast said. Kaya po ngayong gabi, check natin kung tayo ba ay meron traits of a traitor. Okay. Number one agad. Number one. Sa verse 8, ang sabi po dito, But when his disciples saw it, they had indignation saying, To what purpose is this waste? Nagsasayang ka lang. Number one, trait ng isang traidor, he is despiseful. He is despiseful. May magandang gawain, pero ang tingin niya, it's a waste. To what purpose is this waste? Kaya nga po, check natin, marahil baka tayo isa dito na we are despiteful. May makikita tayong mga kapatiran, testifying na sila ay nag-soul winning, pero may sasabihin natin, to what purpose is this waste? Alam niyo po, unang na dinispise ni Judas, bakit po pala si Judas yan? If we're going to have cross-reference sa John chapter 12, buksan pa natin para tumagal. John chapter 12, verse 3. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and white of ito po yan. And then verse 4, Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him. Yun yung kanyang buong pangalan. Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him. Joke lang po. Verse 5, Why was not his ointment sold for 300 pence and given to the poor? Yan, siya yun, nagsasabi niyan. It's a waste. Sayang 300 pence. No, pero Judas failed to realize the recipient of the alabaster. Kaya ang Kristiyano, he's despising good work because he has failed to realize sino ba yung pinagkakalooban ng alabaster box binigay. Sometimes we are disappointed pagka tayo nagbigay tapos hindi naman parang talagang maging wasteful. Pero kung isipin ni Judas, kung ang pinagkalooban nitong babaeng ito is God, is Jesus, he will not be despiteful. Amen. Tingnan nyo, yung mga businessmen, no, they are disappointed kasi na-scam sila.
no, yung investment nila nag-fail. Yung mga nagsusugal, pag natatalo, yung in-invest nila, nadi-disappoint sila. Pero alam niyo po, sa gawain ng Panginoon, hindi po tayo nagsusugal. Sa gawain po ng Panginoon, hindi po scam. Kaya nga, huwag nating i-despise yung ating binibigay sa Panginoon, yung ating effort, yung ating mga oras na ginugugol sa Panginoon. Let us not despise it because ang recipient nito ay ang Diyos. Tsaka pag nakita tayo sa mga advertisement sa commercial, di ba? Juicy, meaty, no? Wow, nakakagutom. Pero pag bumili ka na, yucky. No? Hindi pala, disappointed tayo. No? Kaya, example, parents, no, na disappoint sa kanilang mga anak. No? Bakit sila na-disappoint? Kasi isipin mo, nagbigay sila ng effort, pinag-aral siya ng 6 years sa elementary, pinag-aral ng 4 years sa high school, ngayon 6 years na. Tapos 5 years sa college. No? Kasi inaasahan niya, magkakaroon siya anak na civil engineer. Pero they were disappointed kasi nag-full-time lang siya. Pero if you're looking at the recipient, no, binigay na buhay para sa Panginoon, it will not be a waste. No, kaya nga po, the reason kung bakit at the end of the line si Judas ay nagtraidor kasi merong good work but he is despising. Bakit? Kasi hindi niya nakita kung sino yung recipient. Pangalawa, hindi niya nakita yung reason. To what purpose is this waste? Hindi niya nakita yung reason kung bakit binigay ito ng babae ito. Sabi po sa verse 20, "For in that she had poured this ointment on my body, she did it for my burial." Para tuparin ang kalooban ng Diyos. Si Judas may ibang purpose. Anong purpose niya? Balikan ulit natin yung cross-reference na sa John chapter 12. Ang purpose ni Judas, "Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor?" Napakaganda, philanthropist. Bakit di na lang dapat binenta na lang natin yan? No? Dapat nagtrabaho ka na lang, tapos yung bibigay mong trabaho, ay yung sasahurin mo, ba makakatulong ka pa sa church? Di ba? Magandang bagay, no? Kaya iba, ganun. Ayaw pa mag-full-time ng iba dyan kasi hindi kaisipan. Pero, tinamaan ako doon. Pero, anong purpose talaga ni Judas? Verse 6, "This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief, and had the bag, and bear that was put therein." Niloloko mo lang sarili mo, sabi mo, hindi, para naman to sa tinan nyo si Saul, di ba? Para naman to sa Panginoon. Pero he was a thief. No? Siya ay traidor. Akala mo magandang bagay. No? Kaya nga, nakalimutan niya kasi yung reason kung bakit binigay ng babaeng ito sa Panginoon. To fulfill the purpose of God. And that is for our salvation. Bakit ba tayo nagbibigay ng tithes? Bakit ba tayo nagbibigay ng ating offering? Bakit tayo may sacrificial giving? Bakit tayo nagpapatayo ng mga building dito? Bakit tayo nagsasacrifice ng oras? Ba't kayo nandito ngayon? What's your purpose? Is it really to fulfill the Word of God? Or para swertehin? Attend ako ng prayer meeting. Oh. Kaya nga tanungin natin ating sarili ngayon, what is your purpose? Why do you do what you do? Oy, sabi ng Diyos, no? Talaga? No. Ay, hindi ko naman po binibigyan ng doubt. Judgmental, no? Pero kayo lang po makapagsabi. O kung ano ba yung purpose ng ating ginagawa. There shall be no ulterior motives, hidden agenda, no? Everything we do in our ministry should be the fulfillment of God's will. And it must be done God's way. No, kaya check natin yung ating motibo. Marahil sa simula, magandang bagay, fresh ang ating puso sa gawain. Pero as the ministry gets harder, as the challenges gets more challenging, baka iba na yung ating motibo. Bakit ba tayo nagbibigay? Para may balik? No? Bakit ba tayo kasi sabi ng Bible, 100-fold. Pag pinakain mo yung full-time worker, bibigay sa'yo ng Panginoon 100-fold. Nasa Bible po yun. Hanapin nyo na lang po. Pero, bakit naging despiseful si Judas? Kasi hindi niya nakita yung purpose. Akala niya waste lang. No? Akala lang niya pakitang tao lang. Akala niya nagsasayang lang itong babaeng ito. Pero that is to fulfill his purpose.
Kaya nga, let us open our eyes, tingnan natin the recipient, the reason, and pangatlo, the rewards nung ginagawa natin sa Panginoon. Kaya tayo naging despiseful at kaya nakikita natin, akala natin waste lang ito. Kasi nga, hindi natin na-value yung eternal riches. Tingnan nyo po sa verse 9. Sa chapter 12 po ulit ng John, kung magkano yung halaga ng ointment. Sabi po sa chapter 12, it costs 300 pence. 300 pence equals po yan sa $400. No? So, sa panahon na yon, noon, $400 or 22,000 pesos. No? At, di ba nung si Philip, nagpakain ng 5,000, yung 5,000, kaya pakainin 200 pence. So, isipin, kung 300 pence, kaya siya magpakain kung gagamit kayo ng ratio and proportion. Ilan? 7,500 kayang pakainin ng 300 pence. Pero yun yung nakita lang ni Judas. Sayang, no? Sa pagkain sana, nabusog pa ako. Pero hindi niya nakita. Tingnan niyo po ang commendation sa kanya ng Panginoong dito sa babae ito. Verily, verse 13, verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached into the whole world, there shall also that this woman hath done be told for a memorial for her. It's priceless. No? Pag narinig mo yung pangalan nitong woman who offered an alabaster box, it will be told, even hanggang ngayon, pinag-uusapan natin siya. Not unlike Judas, na pag naririnig nga natin Judas, he was a despiser, na hindi niya nakita yung eternal value ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, to what purpose is this waste? Sana binenta mo na lang. Alam niyo po, nung nag-full-time po ako, a year after that, may tumawag po sa tatay ko, katrabaho po niya noon, nag-offer po ng trabaho sa Qatar. At ang ino-offer po sa kanya ay hindi na siya pwede kasi senior citizen na siya, kaka-senior niya lang. Hindi na siya pwede. Tapos naisip ng tatay ko, si Miko pwede. Sabi niya, magkano alam mo magkano sasahurin mo to? 3 million a year. Tapos, sure contract ng 2 years. Kung iisipin mo, 3 million. Tithes nun, 300,000. Sayang. Pero alam niyo po, sinabi ko si tatay ko, binalik ko yung sinabi niya sa akin. Sabi mo, di ba, pag ako ay nasa gawain, kaya ibigay ng Panginoon, more than this, siksik, liglig, umaapaw. Kaya nga ginagawa natin sa Panginoon, hindi yan matutumbasan ng 3 million. Sabi ng Panginoon, this is a good work. Sabi niya. She had wrought a good work. Salamat sa Panginoon, itong good work na to, dati ang good works natin, filthy rags. Pero salamat sa Panginoon, we are now made righteous, we can wrought a good work. And still people may say, sayang. People, and even ourselves may say, parang sayang ata yung oras ko, parang sayang ata yung effort ko, parang sayang yung buhay ko. Bakit ba ako nandito? Sasabihin ng ibang tao, sayang naman, sayang ka. Ako pala yung sinayang mo. Pero, Romans chapter 12 verse 2, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Maring hindi tayo tanggapin ng tao, maring hindi tayo approve ng tao, pero salamat sa Panginoon, sasabihin sa atin ng Diyos, well done, thou good and faithful. Kaya nga, mapapaawit tayo, no? It's not in vain. It's not in vain. Masasabi natin, Panginoon, itong lahat ng ginagawa ko, it's not in vain. This is a good work that will be a memorial for the next generation. Maaring hindi ko makita yung fruits ng promises ng Panginoon na pag ako ay naging faithful, but the next generation, the next and the next will benefit from this. And one day, sasabihin sa atin ng Panginoon pagdating natin sa langit. No? Sasabihin niya, mission accomplished. No? Hindi natin hindi sasabihin ng Panginoon sa atin, nakakalungkot, ibang tao sabihin niya, sayang. Mas nakakalungkot kung ang sasabihin ng Diyos,
ay sayang naman yung dugo ko na dumanak para sa iyo. Sayang yung kaligtasan. Kaya nga, let us not despise the good work. And one day, pag tayo naging despiseful, mangyayari, magtatraidor na tayo sa Panginoon. Dahil di nakala natin waste to, iiwan na natin ang Panginoon. Panginoon, ayoko na dito. Parang mas gusto ko na dito. Iba na lang ang mamahalin ko. Kaya nga, ito si Judas, he was a traitor because he was despiteful. Pangalawa, second, ngayon ko lang ito napansin, na after nang nangyari ito, tsaka tingnan nyo sa verse 14, then one of the 12, called Judas Iscariot, went unto the chief priests. Siya yung pumunta. And said unto them, what will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for 30 pieces of silver. Akala ko noon, parang yung mga chief priests yung pumunta. Judas, ito, 30 pieces of silver, pagkalulong mo ang iyong Diyos. Pero hindi pala. Si Judas mismo ang pumunta. Marahil, kung kayo nasa kalalagayan nito, sabi mo, sayang naman yan. Pero sabi ng Diyos, why trouble ye the woman? For she had wrought. Pinagalitan ng Diyos ito si Judas. Kaya nga, isip-isip ni Judas, he may have a vengeful spirit. Dahil napahiya siya, napagalitan siya. Kaya nga, tingnan natin, the ingredients of a vengeful spirit is one offenses, pag siya in-offend. He may be humiliated, na pagkatapos na, then, one of the 12 called Judas, pumunta siya. Dahil napagalitan siya. Dahil na-offend siya sa isang kapatid. Na-offend siya sa Panginoong Jesus. Kaya nga, nag-isip na siya, gaganti ako. Bakit ba ako ginaganto dito? Nagsuko-suko na nga ako ng buhay. Tapos doon sa trabaho, ako yung boss. Ako yung, nagsasabi, mali ka. Pero ngayon, papagalitan ka. Sa labas, ako yung manager. Pero dito sa simbahan, pinagpipreachan ako ng mokong na yun. Ha? Nakinakabahan naman. Pero tingnan po natin, betrayal is a choice. Sabi po sa verse 14, he went unto the chief priest. Siya mismo yung pumunta. It's a choice. And sometimes our choice is influenced by our emotions, our practicality, logic, and what we meditate, ito na yung lalabas sa atin. Ito na yung gusto natin. Dahil mineditate mo yung offense mo, gusto mong maghiganti, gusto mong makabawi. Gusto mong mapahiya din yung iba. Pero tingnan niyo ang Panginoon. His choice to sacrifice His love, His choice to be humiliated para sa ating kaligtasan, His choice na tiisin yung panglalait, dura, suntok. Kung mabasa niyo yung kasunod nito, hinataw sa ulo. It's a choice. Pero hindi dahil sa emotion ng Diyos, hindi dahil practical na ang Diyos ay mamatay para sa atin, wala siyang makukuha sa atin. But He chose to die for us. And betrayal is also a choice. So pick your choice. Redundant. Kaya nga, tingnan po natin, the ingredients of a vengeful spirit is offense and pride. Totoo naman darating ang offenses, darating talaga sa ating buhay. Pero it's just a matter of attitude kung paano natin ito haharapin. Paano tayo magre-react? Napagandang, kung babasahin niyo yung account ni Peter, ilang beses siyang pinagalitan ng Panginoon. And even nung siya ay dininay niya ang Panginoon, ay parang kung kayo si Peter, parang nakakahiya nang bumalik. Pero, ito si Judas, he did not see that opportunity, pero ang nakita niya yung kanyang pride. Teka, bakit ako inaano dito? O bakit ako, hindi nyo ba alam ako ang treasurer ng simbahang ito? I had the bag. Pero, because of a vengeful spirit, because of offense, because of pride, and nahaluan na rin ng covetousness. Pinagpalit niya ang Panginoon for 30 pieces. Kanina, nasayangan siya for 300 pence. Ngayon, for 30 pieces of silver. He was still covetous for that small amount pa rin.
Narinig na nga niya ng Panginoon, yung 300 pence, wala yun sa kalooban ng Diyos. Pero nandun pa rin yung puso niya, 30 pieces of silver. That's why, for 30 pieces of silver, tinraidor niya ang Panginoon. And vengeance will never result to a satisfied spirit. Alam nyo, ang vengeance natin ngayon, akala natin justice. Justice for ganyan. Justice for Jonathan Matuto. Hindi naman niya sinasadya. Pero, we want vengeance. Ang gusto natin, hindi lang an eye for an eye. Gusto natin mas malala sa kanya. Yan ang totoong nangyayari sa human vengeance. Pero sabi ng Diyos, vengeance is mine. Huwag nating hayaan na tayo magkaroon ng vengeful spirit. It will never give us rest. So be careful when you have decided to betray the word. Kaya kapag isang beses na bitter ka na sa gawain ng Panginoon, sisisi mo ng gawain. Kaya ako bumagsak kasi nag-BY kasi ako. Kaya ako kasalanan ng BYSC na yan. Nawala tuloy scholarship ko. Pa-church pa kasi ako. Kung nag-aaral na lang ako, di sana magna cum laude ako. Totoo pa rin yun. Kaya, hindi naman na mangyayari, kaya pwede ko nang sabihin. Kaya nga salamat sa Panginoon ay we must be very careful of our spirit na hindi ito maging vengeful. Mangyayari talaga offenses sa gawain ng Panginoon. Mapapagalitan ka. Kasi nga, nagkakamali tayo. At kung hindi na tayo nagkakamali, then sabihin natin, talagang hindi tayo dapat pagalitan. Pero kung hindi pa tayo perfecto at nagkakamali tayo, then merong karapatan yung nagpapagalit sa atin, na pagalitan tayo. Dahil tayo ay nagkakamali. It's just a matter of attitude, yung ating pride. Kaya nagtraidor si Judas kasi nakita niya may value siya. Nakita niya yung sarili niya na dapat may value ako kumpara sa Panginoon. Kumpara sa ibang tao. Hindi niya nakita ang Diyos, ang Panginoong Hesus bilang Diyos. Nakita niya na, teka, tao lang din to. Kaya nga, one day, pinagkalulong na niya ang Panginoon. Number 1, despiteful. Number 2, vengeful. Number 3, ungrateful. Verse 23. And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me. Kasama ng Panginoon, even at the Last Supper, at the Lord's Supper. Kasama niya si Judas. 3.5 years, kasama ng Panginoon si Judas. 3.5 years, hindi niya nakita yung privilege of service. 3.5 years, hindi niya nakita yung provision of sustenance, and hindi niya nakita yung promises of salvation. Hindi niya nakita na yung ginagawa niya is just a privilege. For 3.5 years na kasama niya ang Panginoon, hindi niya tinrato ang Diyos na Diyos but a dog. Not a master, pero just like Joseph na pwedeng ibenta for 30 pieces of silver. Pero alam nyo, privilege lang po yung naglilingkod tayo sa Panginoon. That's right, sir. Privilege lang na nandito tayo, na tayo nakakaawit sa choir, no, na tayo ay one of the ushers, Sunday school teachers, just a privilege. At kung mawawala ka, magpapatuloy pa rin ang ministry. Kaya hindi mo, kaya si Judas, because of his pride, hindi niya nakita the privilege na naglilingkod lang siya sa Panginoon. Isipin nyo, 3.5 years, kasama niya mismo ang Panginoon. Parang gusto natin na gano'n ang mangyari sa atin. Kasama mismo natin ang Panginoon. Pero si Judas for 3.5 years, hindi niya nakita yung privilege of service. And hindi rin niya nakita the provision of sustenance. He was even covetous of earthly riches. Kaya nga kahit sa kanyang pagtatraidor, iniisip niya pa rin pera. Hindi niya nakita that God will provide materially. Na pinakain niya ay 5,000. Hindi niya nakita na ang Panginoon, He can provide sa ating physical na pangangailangan, na yung mga sakit na pagaling. No, hindi niya nakita na yung walang kalakasan ay nagkaroon ng kalakasan. Hindi niya nakita yung patay ay muling nabuhay. Hindi niya nakita that God can even provide spiritual sustenance. He can change a life.
Diyan nakita na yung mga iba't ibang klaseng makasalanan sa Bible like Zacchaeus, Samaritan woman, even the Gadarene man ay nabago ang buhay. For 3.5 years, kasama niya ang Panginoon. Hindi niya nakita yun. Kung makikita niyo yun, he will not be ungrateful. Magpapasalamat siya sa Panginoon for the provision. Papasalamat sa Panginoon dahil nilagay siya pinili siya sa 12 apostles. Pinili siya as one of the apostles, the officers. And last, di niya nakita the promises of salvation. At the end, alam natin si Judas nagpakamatay. Di niya nakita that even in his darkest betrayal, pwede siyang patawarin ng Diyos. And maybe some of us nakita na baka hindi na ako makapaglingkod sa Panginoon kasi meron na akong nagawa na hindi ko na pwedeng bawiin pa. Meron na akong nasabi, na nabitawan, na mahirap nang bawiin, nakakahiya. Pero it will only lead you to more betrayal. Si Judas, napakaganda sana ng character development. Si Judas yung nag-betray, pero kung nag-repent lang siya, nakita niya na he is the Savior. Isipin mo, no, pwede ba na si Judas ay magtayo ng mga simbahan? Pwede ba na siya yung maging imbes na si Paul, siya yung magtayo ng ng churches for the Gentile nation? Pwede. Pero hindi niya nakita yung opportunity na yun. Hindi niya nakita na there is a reconciliation. Na ang Panginoon just waiting for us to come home. Alam nyo, kung tayo backslider, tayo quitter, traitor tayo. Bakit? Isipin mo, privilege lang naman na hindi naman ikaw ang nag-qualify sa sarili mo para sumali sa ministry niyan. And how dare you say na ikaw yung aalis? Hindi naman ikaw yung naglagay dyan. Kaya nga, ano lang talaga, we are very ungrateful. Bakit? Hindi natin nakikita yung binibigay ng Panginoon, yung pribileyo ng paglingkod. Hindi natin magpapasalamat na tayo ay nakapaglingkod sa Diyos. No, ang nakikita natin, na deserve natin ito. Hindi natin nakikita ang biyaya ng Diyos. Kaya nga po, if time na dumadating sa ating buhay na very ingrate na tayo, ungrateful, we just have to appreciate God's blessing. Every little blessing, pagising mo sa mga ma-appreciate mo yan, ma-appreciate mo na na pwede ka pa magbasa ng Biblia, na nakaka-attend ka sa simbahan, na wala kang mukha dyan na malaki, na wanted, no? Na alam nyo po, na pag merong isang kapatiran na long lost, pero bumalik, na ang mga kapatiran ay, there is rejoicing. Even in heaven, there is joy in the presence of the angels. You just have to appreciate the blessings. You just have to acknowledge that God is sovereign. Acknowledge mo kasi na yan ay pagkilos ng Diyos. Acknowledge mo na kaya pinapagalitan ka ng Diyos. Acknowledge mo na kaya ka nakakaranas ng problema ay may tinuturo sa iyong Diyos. That's right, sir. Amen. Panginoon, salamat. No, hindi mo ako pinabayaan. Na hindi mo ako hinayaan, hindi mo ako pinabayaan. Sige, magliwaliw ka na dyan. We just have to acknowledge God's sovereignty. We just have to ascribe everything na na-accomplish natin to God. And we can really say, to God be the glory. Talaga mapagpapasalamat ka. Kasi, Panginoon, maraming salamat po that I, a sinner from the deep pit of miry clay, ay ginamit niyo po. Nakapag-soul winning, nakapag-akay ng kaluluwa, nakakapagturo, nakakaawit. Kung ma-ascribe lang lahat natin to sa Diyos, we will not be ungrateful. And kaya minsan tayo din are grateful kasi hinahanap agad natin yung reward. Panginoon, naglingkod na ako sa Diyos. Nasaan na yung ano? Gusto ko sana mag-thanksgiving kanina sa prayer meet. Pero nasaan? Pero isn't salvation enough? Isn't having the privilege to be in church enough reward? Isn't heaven enough already? Alam nyo bakit to hindi naging ungrateful si Judas? Because we have learned Judas is not saved. Hindi siya ligtas. Kaya nga, isang traitor, maaari, you do not appreciate your salvation. That's right. If ma-appreciate lang natin, Panginoon, salamat, kahit ito ay nangyari sa akin, ligtas ako. Acknowledge mo na
lahat ito for your glory. Lahat ng accomplishment for your glory. At yung isipin mo, di ba, ang kasalanan na naghiwalay sa atin sa Diyos at tayo naligtas, nagkaroon ng fellowship, there is reconciliation. Isn't it more than enough reward? At naghahanap pa tayo ng ibang bagay. Kaya nga, sabi ni Abraham, my God is my great and exceeding, He is my exceeding great reward. Kasama mo ang Diyos, hindi pa ba reward yun? Ano ba hinahanap mong reward? Asawa? Ano pa hinahanap mong reward? Magkakotse ka? Ano pa hinahanap mong reward? Magkaroon ka ng ano? Kaya nga, nagiging ungrateful tayo kasi hanap tayo ng hanap ng iba. Nandyan ang Diyos. Okay? And if there comes a time na tayo vengeful, na gusto natin magiganti, nakaaway mo na ang buong mundo, tingnan niyo po ang Panginoong Jesus. Matthew chapter 26 pa rin, verse 50. Alam ng Diyos that He will be betrayed. And He is already betrayed at that part of that moment. Sabi sa verse 50, and Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Friend. Kahit na-offend na siya, na bitter na tayo sa Diyos, pero Panginoon, friend. Anong problema, my friend? Bakit ka bitter? What is happening? Minsan din naging vengeful tayo because we do not see again the fruits of our labor. Pero eto that woman, sabi ng Panginoon, he will, as the gospel is being preached, ang kanyang memorial ay maipapahayag din. Kaya nga po, singers, maging bitter ka man, keep on singing. Musicians, keep on playing. Nakaka-offend. Nakaka-offend yung katabi mo, na pinagtatawanan ka, keep on playing. No? Ushers, keep on ushering. Sunday school teachers, keep on teaching. Preachers, keep on preaching. Soul winners, keep on soul winning. Nakaka-offend minsan mag-soul winning. You have given your life, no? Pero bihira tong taong to, no? Naligo ako ngayong araw na to para mapag-soul winning. Tapos i-ignore lang ako. No? Nag-toothbrush pa man din ako. No? Tapos di man lang ako kakausapin. Pero soul winners keep on soul winning. Keep on praying, keep on reading your Bible, keep attending church, keep on giving, keep on keeping on. And although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat. The flock shall be cut off them from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Ano po, isang blessing, nakapag-aral sa Scepter College, napag-aral po yung buhay ni Jeremiah, and for 40 years, walang positive response. For 40 years, gusto nang sumuko ni Jeremiah. Ayaw na niya magsalita, nasasaktan lang siya. Alam niyo ba na siya ay forbidden to marry? He was forbidden to marry by God and then rejected pa siya. And for 40 years, siya nangangaral, wala ni isang. At naging resulta, there's Babylonian captivity. Pero tumigil ba siya? Hindi. Bakit? Sabi niya, but His words were as a burning fire shut up in my bones. Hindi siya tumigil dahil may salita ng Diyos sa kanyang puso. Hindi niya mineditate yung offense, ang mineditate niya ang salita ng Diyos. Kaya hindi siya naging vengeful. Hindi siya naging i-curse na lang tong Israel na ito, yung bayan ng Israel na ito. But His word was in his heart. Amen. Patuloy pa rin siya. And if there comes a time na maging despiteful na tayo, ito ang sabi ng Panginoon Jesus. Verse 10, when Jesus understood it, He said unto them,
Why trouble ye the woman? Pag dumating na sa pagkakataon, you're despising, sabi ng Diyos sa iyo, huwag kang magulo. Joke lang pa. Di ba yan? Why trouble ye the woman? Instead, i-despite natin yung gawain natin sa Panginoon, bakit pa may tithes? Ba't may sacrificial giving na naman? Lagi na lang may ano. Instead, support the ministry. Do not disrupt it. When there is work, be there for it. At kung hindi ka makakapunta sa gawain iyon, and you have nothing helpful to say, shut. Do not bring the morale down. Amen. Bakit kaya kung sino pa yung wala, siya pa yung maraming sinasabi? Pag-pray mo yung gawain ng Panginoon. Alam mo, nakakatuwa, nakaka-encourage mga kapatiran, hindi sila makapunta sa gawain pero nagpapadala sila ng GCash. Alam nyo, hindi lang dahil nakakabusog po yun, pero nakaka-encourage. No? No, na hindi tayo pababayaan, meron tayong nagsusupport. Kaya trabaho lang tayong trabaho kasi merong nag-expect, no? Kasi binigay nila yung support, there is a finished product. Instead of despising support, instead of discouraging, encourage the minister. Do not offend the minister. Amen. At wag natin gawin palusot na china-challenge ko lang siya para maging matibay. May kilala akong ganyan. Nasa Job chapter 1. Challenge niya si Job. Pero hindi ikaw yun. Hindi ka Diablo. Hayaan mo na ang Diablo, trabaho niyo yun, wag mong agawin. Encouragement ang trabaho natin. And instead of despising, be an extension arm to the man of God. Instead na questionin mo ang desisyon ng pastor. Tingnan mo kung bakit niya na. Have his vision. Hindi mo kasi nakikita kung ano nakikita niya. And maybe the truth is, he is not perfect, but a perfect God chose him to be the man of God. Kaya nga, be an extension arm. Support kung anong ang gawain ng Panginoon. Through the man of God na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Instead of despising. Kaya nga, instead na do not just point out na merong gap. Fill the gap. Pumuno, huwag pumuna. Kung may nakita kang butas, tapalan mo. Huwag mong palakihin. Oy, may butas dito, ang laki na, Pumuno, wag pumuna. Kaya nga, sa pagkakataon na tayo ay despiteful na, pakinggan natin sa sabi ng Diyos, why trouble ye the woman? Why trouble ye the worker? Why trouble ye the man of God? He's doing a great work. Huwag kang magulo. Do not be despiteful kung ano ang sinabi ng Diyos, a good work. Kaya nga, sa pagkakataong ito, ayaw natin na tawagin tayong Judas. Ayaw natin and we may say na hindi tayo ganito. Pero, bakit di natin tanungin ng Panginoon ngayon? Lord, is it I? They were sorrowful, yung mga apostles, they were sorrowful. They have a repentant heart. Nakita na yung sarili nila na baka, Panginoon, ako ba yun? Just like Job 9, na nag-offer pa rin sa Panginoon kasi hindi niya alam, baka nagkasala kanyang mga anak. And maaaring hindi natin ma-acknowledge na baka tayo ito. That we are despising a good work. There's, pambira, may tumayo dito, sabi na magmi-mission. Gagano ka. We are despising a good work. And maybe, hindi natin sinasadya yun minsan, marahil. Dahil tao naman tayo. That's our nature. Kaya nga ngayon din, ilapit natin sa Panginoon. Lord, is it I? And if it is me, if it is I, forgive me. Baguhin niyo po yung pusong ito. Baguhin niyo po. Kaya nga po, this time, patay na si Judas, huwag na natin siyang buhayin muli. Pero salamat sa Panginoon, merong nabuhay na magmuli. Para ang isang Judas ay may pagkakataong maligtas.
Kaya nga, sa ngayon, kung tayo ay may ugali pang Judas, ay sana ngayong gabi tayo ay nahulasan. Amen. One day, baka tayo ay maging traitor. Iiwan mong gawain ng Panginoon. Ipagpapalit mo sa trabaho mo. Ipagpapalit mo sa pamilya mo. Ipagpapalit mo sa magulang mo. Ipagpapalit mo sa pangarap mo. Traidor. Huwag kang traidor. Masakit pakinggan. Kaya nga, ngayong gabi, ilapit natin sa Panginoon. Lord, is it I? And if it is I, baguhin niyo po. Salamat po.